Magandang araw o gabi man, Pilipinas o sa buong dako ng mundo. Magandang araw o gabi man sa inyo, mga kababayan. Ang ating balita ngayon, mga idolo, at ito'y medyo mainit-init pa. Itong patungkol po dito, ating hukbong pandagat. Itong Coast Guard, mga idolo, aba, nasingitan. Oh no! Tama po ang dinig ninyo. 36 Chinese people employed Philippine Coast Guard, mga kababayan ko. At ang tanong dito, bakit nagkaganito? Nagkaroon ng mga Chinese people. Hindi basta-basta ito, mga kababayan, ha? Dahil ang mga ranggo ito, aba, komandante o kaya yung mga general na naandyan sa Coast Guard. Bagamat ito, mga idolo, ay na-delisted na, pero nanatili ito ng 2 hanggang 3 taon diyan po sa Philippine Coast Guard. Para makuha natin ang buong detalye, ating panoorin to, mga idolong balita. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na mahigit 30 Chinese ang nakapasok sa kanilang auxiliary force. Pangamba tuloy ng ilang mambabatas, baka nag-e-espiya ang mga ito sa aktibidad ng PCG. Nasa frontay ng balitang yan, si Dave Kakatakot Owen. naman yan. Kasangga sa pagbabantay at pagsaklolo sa sakuna, pero ang mismong Philippine Coast Guard Auxiliary Force napasok na raw ng mga banyaga. Iyon. Ito ang inungkat ni Surigao del Norte, Representative Ace Barber sa pagdinig sa Kamara kahapon. Mga volunteer ang bumubuo sa Coast Guard Auxiliary. Pero sa gitna ng isyu ng agawan sa teritoryo ng Pilipinas at China, napag-alaman kasing may 36 na Chinese ang nakapasok sa organisasyon. I'd just like to be updated as to the status of that, no? Kasi I understand that most of those recruits who were Chinese have the ranks of Brigadier General, Commandant, and all those things. And parang na-overtaken yung Coast Guard. O di basta-basta yan, ha, narinig po natin, ha, 36. At hindi basta-basta ang mga ranggo yan, mga idolo, ha, matataas na ranggo yan. Nako po, bakit nagkaganito? Though delisted na ito, mga idol, ha, at yan po, inamin man po yan ng Philippine Coast Guard natin, wala na po yan. Pero ang tanong, bakit tinanggap yan? Ang tindi ng impluwensya ng mga jikwang ito. Bakit pinayagan itong mga to? Samantalang, ewan. Sagot ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, Desyembre pa inalis ang mga nasabing Chinese. Biguro kasi ang mga ito na magbigay ng kailangang dokumento kabilang ng National Security Clearance. We did checks on their compliance to the standard set, and we found that they did not comply. So we initiated their delisting. They are now in fact delisted. Teka, pero ang tanong dito, bakit naman hindi pala nakakomply? Lalo-lalo na dito sa ating national security, hindi nakaka-comply itong mga chikwa na to. Pero bakit pa rin tinatanggap? Paano yan? Empleyado ka muna, and then tsaka kita hihingian ng requirements. Ganun ba yun? Maging empleyado ka muna, hingian ka ng requirements. Ngayon, kung di ka makakomply, tatanggalin ka. I-delist. Kakaiba. Tiyak may nagkukumpas diyan dahil hindi talaga makapasok yan kung yun lang ang... Saan ka makakita? O, di ba? Kahit naman dito sa kumpanya ng Pilipinas o kahit sa buong mundo. O, ito requirements mo. O, di ba? Anong proseso sa mga kumpanya? Mag-apply ka.
O di ba? Requirements muna ngayon, then interview. Pag di ka pumasa, ligwa ka. Aba, kakaiba sa ating Philippine Coast Guard. O di ba? O dito tanggap ka muna. Ngayon, pag hindi ka maka-comply, delisted ka. Ay kakaiba nga. Yun nga lang 2 hanggang 3 taon daw na napili ang mga Chinese sa PCG Auxiliary bago inalis. Kaya pangambatuloy ni Congressman Barbers, These Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties Ayun lang. dito sa atin. Mm. And in the guise of being auxiliary members of the Coast Guard. kaya naniniwala ang kongresista na kailangan ng mas malalim na investigasyon sa issue. Dapat din umanong malaman kung sino mga miyembro ng Coast Guard ang nag-recruit sa mga Chinese. Lalo pat banta ito sa ating national security. Kapag tayo napasok nitong mga Chinaman na nag-iispiya lang sa atin, it will render the Coast Guard, the armed forces, useless and inutil. Dahil sa pagiging sensitibo umano ng issue, humingi ng executive session ang Philippine Coast Guard para sagutin ang iba pang tanong ng mga kongresista. Nagbabalita mula sa frontline. O di ba? Tama naman itong si Congressman Barbers na kailangan talagang may malalim na investigation dito kung sino, kung bakit nakapasok itong mga Chinese people. Diyan po sa napakahalagang natin, mga bantay dagat yan, Philippine Coast Guard natin. Mga bantay dagat. Kung saan naman nagkaroon tayo ng hindi pagkaunawaan dito sa claim ng China. Ang kanilang claim diyan, halos napakadikit na po at napakalapit sa area po ng Pilipinas. Diba nakakatawa? O kayo mga idolo, mga kababayan, pabor ba kayo na iimbestigahan ng malaliman ito kung bakit nakapasok itong mga chikwa diyan po sa Philippine Coast Guard? Dahil nga po, ang pambansang seguridad na po yan ang nakataya pagdating po diyan sa West Philippine Sea. Of course, sa ating inang bayan. Tama po yan sa East Barbers. Pero sa inyo, kayo na ang humusgar yan. Okay, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, ating mga OFWs around the globe. Thank you so much.